Maganda pong umaga po at welcome po sa ating online devotion ngayong umaga. Bago tayo magsimula ay tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for this day, Lord God. Naway kayo po ang manguna sa aming devotion ngayong umaga at naway kayo po ang magbigay sa amin ng lakas at also wisdom, Panginoon, especially in learning your scripture or gaining some wisdom, Panginoon, through your words, Lord God. Lord, naway ma-apply po namin ito sa aming mga buhay, Lord God, at naway mangusap kayo sa aming buhay, Lord God. In this we pray, the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen at amen. So muli, maganda pong umaga po sa ating lahat. Ang ating passage for this morning can be found on Haggai chapter 1 verse 15. Pero 15 up to chapter 2 verse 9. So babasahin po natin ang ating key verse na makikita lang po sa Haggai chapter 2 verse 9. Ito na po ang ating base or ang ating key verse for this morning. Sabi nga po doon, "The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty, and in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty." So noong panahon, 'di ba, or dito sa story sa book of Prophet Haggai, 'di ba? Noong panahon ni Haggai ay bumalik ang mga Israel mula sa pagka-exile or pagka-alis, 'di ba? Pinalayas kasi sila at sinimulan nilang itayo muli ang temple ng ating Panginoong Diyos. Pero nang makita nila, siyempre, medyo nalungkot sila kasi hindi kasing ganda ng dating templo na katulad ng ginawa po ni Haring Solomon. So parang maliit, 'di ba? Parang walang dating, ano ba 'yan? Simple lang, 'di ba? Yung structure, hindi yung kabongga-bongga, 'di ba? Katulad ng modern, lalo po sa mga architecture, 'di ba? Simple lang. Pero sinabi ng Diyos sa kanila, "Huwag kayo mawalan ng loob. Ako ay kasama ninyo." At pinapaalala niya na hindi sa ganda ng gusali nasusukat ang kawalhatian niya, 'di ba? Or for example, nabe-bless ba tayo, especially sa ating simbahan? Or for example lang naman po sa St. Paul, 'di ba? Mainit, wala pang aircon, 'di ba? Ano ba 'yan? Di ako nabe-bless. Pero tandaan po natin, hindi aircon, 'di ba, ang pinupuntahan natin sa simbahan, kundi ang ating Panginoon. Kundi nabe-bless din tayo sa kanyang word sa pamagitan po ng scripture na ipinapahawatig po ng ating mga pastor, 'di ba? Pero tandaan po natin, sinabi po ng Diyos sa kanila, "Huwag kayong mawalan ng loob. Ako ay kasama ninyo." 'Di ba? Pinapaalala niya na hindi sa ganda ng gusali, 'di ba, nasusukat ang kahalatian niya, kundi sa presensya niya, 'di ba? Kung ano ang meron niya, especially with our relationship. Kaya kahit simple o maliit lang ang ginagawa natin, kapag kasama po natin ang Diyos, ay magiging dakila ito sa tamang panahon, 'di ba? What if, malay mo, 'di ba, sa St. Paul ay magkaroon ng aircon na, 'di ba? Why not, 'di ba? Claiming the victory, 'di ba? And sa mensahe po ni Haggai sa scripture na binasa po natin, ano po ang matututunan po natin kung babasahin po natin ito? Number 1 po is, kasama po natin ang ating Panginoon. Tandaan natin, kasama natin ang Diyos. Makikita to sa Haggai chapter 2 verse 4. Sabi kasi yun ng Panginoon ay, "Magpakatatag kayo at magtrabaho sapagkat ako'y kasama ninyo." Minsan napapagod tayo o parang walang resulta ang ginagawa natin. Pero kapag alam mong kasama mo ang Panginoong Diyos, may dahilan para magpatuloy ka. 'Di ba? Madalas sa trabaho, ano ba 'yan? Lagi na lang pumapasok sa opisina, 'di ba? Gigising, kakain, pupunta ng office. Parang napapagod ka eh. Bakit ka napapagod? Because malungkot ka sa ginagawa mo. Malungkot ka kasi you are feel lonely, 'di ba? Felt, parang sabi, parang hindi natin kasama ang presensya ang ating Panginoon. Kasi kaya ka nalulungkot. Tandaan po natin, dapat maging masaya tayo sa bawat action or sa bawat kilos na ating ginagawa. Tandaan po natin, in every work that we must do, in every work or every action, we must put God's name, or we must put God's name or God's glory in every action that we must do. Kasi kapag for example, kapag nagtrabaho ka tapos hindi mo to dinideclare sa ating Panginoon or pinagpe-pray, 'di ba? Pagising mo pa lang, hindi ka nag-pray, papunta ka ng office. Syempre,
yung presensya niya parang feeling malungkot ka parang hindi kumpleto, kumbaga. Pero tandaan po natin na in every action that we must do, we must put God name on it, diba? Why? Kasi ito yung magbibigay po sa atin ng lakas para magpatuloy po tayo sa ating buhay. Diba? Yun lang naman, simple lang naman Kapag kasama natin ang ating Panginoon, kahit maliit man ang gawain, diba? Pag-pray natin or pasalamatan po natin. Malalay nyo, through that small work, ibigay ng ating Panginoon yung malalaking bagay na ipagkakaloob niya po sa atin. Pangalawa, tapat pa rin ang Diyos. Di ba? Tapat pa rin ang Diyos. Makikita po ito sa Haggai chapter 2 verse 5 to 7. Sabi niya po kasi, ang aking espiritu ay nasa inyo pa rin. Huwag kayong matakot kahit nagbago na ang sitwasyon ng ating pamumuhay or sitwasyon ng ating sitwasyon or ang ating mga struggles or pain na nararanasan natin. Kasi ang Diyos ay hindi po nagbabago. Yun ang pangako niya noon. Totoo pa rin hanggang ngayon. Kaya huwag tayo matakot kasi tapat pa rin siya sa ating buhay. At ganoon din po dapat tayo maging tapat sa Kanya. Paano siya magiging tapat sa atin? Kung lagi na lang tayong may pagkukulang. Kaya dapat ibalik din natin ang katapatan din sa Kanya. Mas dakila, pangatlo mas dakila ang kahalhatian ng darating. Haggai chapter 2 verse 9. Sabi nga dito, sabi ng Diyos, ang kahalhatian ng kasalukuyan bahay ay magiging mas dakila kaysa sa una. Ito yung sinasabi ko kanina. Minsan parang maliit lang ang resulta or maliit lang ang ating action na ginagawa or sa maliit na bagay, 'di ba? Or sa malaking ginawa natin, maliit lang ang resulta or kahit sa maliit na action na ginawa natin, small small works lang or small result, tandaan po natin na merong plano po ang ating Panginoon. Ang mga bagay na ginawa kasi natin ngayon ay paghahanda para sa mas maganda at mas malaki sa ating buhay. So, ano ba ang kailangan natin gawin sa ating buhay? Or sa yung mga natutunan natin sa ating scripture na binasa po natin? Kasi minsan ba, ito tanong, minsan ba pakiramdam mo ay parang hindi na kagaya ng dati ang buhay mo? Especially sa ministry, sa trabaho mo? Diba? Minsan sinasabi natin sa Diyos, magpatuloy ka lang, ako'y kasama mo. Pero sa ginagawa mo, parang malungkot ka pa din, di ba? Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa laki o ganda ng ginagawa mo, kundi sa presensya ng Diyos sa gitna nito. Kaya huwag mawalan ng pag-asa kasi ang mas dakilang kahalatian niya ay paparating pa lang. So, in short, di ba? Ang mensahe po dito or sa scripture na binasa po natin kay Haggai ay tungkol sa pag-asa at bagong simula. Diba? Hindi tapos ang Diyos sa atin buhay or sa atin. Kasi kahit mukhang maliit o mahina ang simula, may gagawin siyang mas maganda sa dulo. Kaya huwag kang susuko. Magpatuloy ka dahil kung kasama mo ang Diyos, ang best ay hindi pa tapos, paparating pa lang. Diba? So tayo po ay manalangin. Or let's end this with a prayer. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami iniwan. Kahit minsan napapagod or nadi-discourage kami, Panginoon, pinapaalala mo na may mas maganda pa na plano sa aming mga buhay. Tulungan mo kami magtiwala sa inyo at magpatuloy na may pag-asa. Punuin mo kami ng iyong presensya at kapayapaan habang patuloy kaming naglilingkod at nagtatayo para sa inyo. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang sakuna na naranasan din ng bansang Pilipinas, especially sa Visayas, Panginoon. Alam po namin may bagyo, alam po namin madaming naranasan ng mga unos, mga lindol, Panginoon, but we must pray, Lord God, for our safety. And we are thankful, Panginoon, na kahit papano, Panginoon, dumaan man ang mga struggles, mga pain and storms in our life, you are still our God. You still give us hope, Lord God, the future, and we know that you will never let us harm, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na you continue to bless us, keep us safe, O Lord God, until forevermore. In this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen at amen. Gandang umaga po sa atin lahat at pagpala
umaga sa ating